Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At bumalik na nga sa living room si Zhang Zuan at Mr. Lu Chen. Samantala sa living room naman ay makikita ang dalawa na nag-uusap. Tinanong ni Baizon si Huang Yu kung talaga daw bang naabot na rin ni Zhang Zuan ang level 5 stage. Sumagot naman si Huang Yu na sinabi niya na raw kay Baizon na si Zhang Zuan ay customer niya lang sa bookstore, hindi niya ito kilala. Pero ito raw ay naghahanap ng mga libro ng level 6 stage martial arts kaya mukhang tama raw si Baizon na nasa level 5 stage na ito. Napasabi naman si Baizon na naabot na raw ni Zhang Zuan ang level 5 stage sa edad niya na yun at napasabing gaano raw ba kalakas si Zhang Zuan. Lalabanan niya raw ito mamaya. Maya-maya pa ay dumating na sina Zhang Zuan at Mr. Lu Chen sa living room. At nagtaka ang dalawa kung ano raw ba ang nangyari kay Mr. Lu Chen. Sumagot naman si Mr. Lu Chen na wag na masyadong mag-alala ang dalawa dahil ayos lang siya. At inutusan nito si Mr. Cheng na ilabas ang sukatang bato. At sumunod naman ito. Tinanong naman ni Baizon si Zhang Zuan kung nasa peak na raw ba ito ng level 5 stage. At sumagot naman si Zhang Zuan ng oo. Sumagot naman si Baizon na siya rin daw at hinamon si Zhang Zuan ng isang kompetisyon. Napasabi naman si Mr. Lu Chen sa kanyang isip na tama raw ang dalawang ito raw ay nasa parehong level kaya kung maglalaban itong dalawa malalaman niya kung talagang sumabog daw ba talaga ang lakas ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Huang Yu na ano raw ba ang ginagawa ni Baizon sila raw ay nasa pamamahay ni Mr. Lu Chen. Sumagot naman si Mr. Lu Chen na okay lang daw yun maaari daw silang maglaban ngunit wag lang daw masyadong magpasobra. Sumagot naman si Baizon na ito raw ay walang problema. At sinabihan si Zhang Zuan na bigyan daw siya ng gabay nito. Sumagot naman si Zhang Zuan ng oo. Sinabi naman ni Baizon na ang kamao niya raw ay napakalakas at ito ay umatake kay Zhang Zuan sabay sabing ingatan daw nito ang sarili niya. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na mukhang masusubukan niya na raw ngayon ang cultivation base niya. Maya-maya pa ay nagpang-abot ang mga kamao nila. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na bakit ang hina raw ni Baizon hindi raw ba ito ay nasa peak na ng level 5 stage. At makikita ngang tumilapon si Baizon. At makikita ang malakas na impact ng pagbangga nito sa pader. Na siya namang ikinagulat ni Huang Yu. Napatanong ito sa kanyang isip kung ito raw ba ang nagagawa ng isang martial artist na nasa peak na ng level 5 stage. Napatanong naman si Zhang Zuan kung okay lang daw ba si Baizon. Pilit namang sumagot si Baizon at sinabing okay lang daw siya at napasabi ito sa kanyang isip na ito raw ay imposible. Napakalakas daw ni Zhang Zuan. Kung hindi niya raw ginamit ang buo niyang lakas sigurado daw na hindi lang ang kamay niya ang mapipinsala. Sinabi naman ni Zhang Zuan na masaya raw siya na hindi pa ibinuhos ni Baizon ang buong lakas niya. At ngayon gamitin na raw nila ang buo nilang lakas. Na siya namang ikinagulat ni Baizon. At sinabing napakalakas daw ni Zhang Zuan kumpara sa kanya kaya maaari na raw nila itong itigil dito. At napasabi sa kanyang isip na ito raw ay isang stupid na idea, pag tinamaan daw siya ng malakas na suntok ni Zhang Zuan siguradong mamamatay daw siya. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na si Baizon daw ang nagsimula nito tapos titigil daw ito ngayon. Napaka-excited pa naman daw niya dahil ang akala niya masusubukan niya na raw ang cultivation base niya ngayon. Maya-maya pa ay dumating na si Mr. Cheng at sinabi kay Mr. Lu Chen na nakahanda na raw ang sukatang bato. Napasabi naman si Mr. Cheng sa kanyang isip na ano raw ba ang nangyari sa nag-iisang anak na lalaki ng Lord South Defender na pinakamalakas na official ng Changshuan Kingdom. Bakit nagkaganito raw ito? Nagsalita naman si Mr. Lu Cheng at sinabi kay Zhang Zuan na tama na raw ito. Si Baizon daw ay mayroong injury kaya hayaan niya na lang daw itong magpahinga. At ngayong dinala na raw ni Mr. Cheng ang sukatang bato dito dito na lang daw nito subukan ang kanyang lakas. Sumagot naman si Zhang Zuan na sinubukan niya na raw ito kahapon ang lakas niya raw ay nasa 4 na cauldrons lang. Hindi niya na raw ito kailangang subukan pang muli ngayon. Sumagot naman si Mr. Lu Chen na sige lang daw subukan lang daw ni Zhang Zuan. At sumang-ayon naman si Zhang Zuan.
At ito ay lumapit sa sukatang bato at napasabi sa kanyang isip na na-cultivate niya na raw ang Heaven's Pass Golden Body. Ngunit wala raw siyang nakuhang mga cultivation techniques para i-open ang kanyang acupoints. Kaya sa tingin niya raw hindi tumaas ang true strength niya. At kahit pa raw nagkaroon siya ng progress sa kanyang physical strength hindi niya raw mapapantayan ang lakas ng chi. Sinubukan niya raw ang lakas niya kaninang umaga at ito ay nasa 8 quadrants lang. Kaya aatake raw siya gamit ang kalahating porsyento ng lakas niya. At sinuntok niya na nga ang sukatang bato. Tiningnan ito ni Zhang Zuan at sinabi sa kanila na 4 quadrants lang daw talaga ang lakas niya. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. Pautol namang sinabi ni Huang Yu kay Zhang Zuan na tingnan daw nitong maigi ang sukatang bato. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi raw ito big deal kaya ano raw ba ang ikinagugulo nito. Maya-maya pa ay lumingon si Zhang Zuan sa sukatang bato at maging siya rin ay nagulat. Ang lakas daw ng suntok niya ay 49 cauldron. At sinabing mayroong daw bang aberya ang sukatang bato. Sumagot naman si Mr. Lu Chen nang wala. At sinabing si Zhang Zuan daw ay nagkaroon ng breakthrough sa kanyang study room hindi raw ba. Dinagdag pa ni Mr. Lu Chen na ang cultivation base daw ni Zhang Zuan ay labis na umangat at ang lakas daw nito ay tumaas. At bukod pa ron hindi pa raw naa-adapt ni Zhang Zuan ang bago niyang lakas kaya hindi raw nito namalayan ang pagbabago. At ito raw ang dahilan kung bakit natalo at na-injure niya si Bison. Napatanong naman si Huang Yu sa kanyang isip na si Zhang Zuan daw ay nagkaroon ng breakthrough at ang lakas nitong 4 cauldrons ay umabot ng 49 cauldrons. Hindi raw ba kaya na-open ni Zhang Zuan ang 45 cauldrons ng sabay? Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang isang level 6 daw na martial artist ay maaari lamang mag-level up kapag na-open nito ang kanyang mga acupoints. At ang katumbas daw ng isang acupoint ay isang cauldron din na lakas. Ang katawan daw ng isang tao ay mayroon lamang 108 na acupoints ngunit 72 lang daw dito ang maaaring mabuksan. At kakakuha niya pa lang daw ng Heaven's Pass Golden Body. Paano raw nangyaring tumaas ang lakas niya sa 90 cauldrons? Na-open niya raw ba ang lahat ng kanyang acupoints at mayroong pa itong extra? Nagsalita naman si Mr. Lu Chen at tinanong si Zhang Zuan kung na-open daw ba talaga nito ang kanyang 45 na acupoints. Sumagot naman si Zhang Zuan na siya raw ay nasa peak pa rin ng level 5 power strength ng stage. Hindi raw nagkaroon ng progress ang kanyang cultivation base, ang nag-increase lang daw ngayon ay ang kanyang physical strength. Ikinagulat naman ito ni Mr. Lu Chen at tinanong si Zhang Zuan kung kumain daw ba ito ng kahit anong vermilion fruit. Sinabi naman ni Zhang Zuan na nakakain daw siya ng kakaibang prutas sa palengke kanina. At nakaramdam daw siya ng init ng kinain niya ito. Ngunit binaliwala niya lang daw ito. At siguro yun daw ang dahilan kung bakit tumaas ang physical strength niya. Napasabi naman si Mr. Lu Chen na ang prutas daw na ito ay tinatawag na golden bead. At ayon daw sa alamat ang sino mang makakain nito ay tataas ng lubusan ang kanyang physical strength. At maging ang mga martial artist na nasa level 6 ng acupoint opening stage ay hindi may kukumpara rito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nagsasalita lang daw siya ng nonsense ngunit hindi niya raw inaasahan na mayroon daw pala talagang ganoon, mukhang sinuswerte daw siya. Makakatulong daw ito para maitago niya ang kanyang special cultivation technique. At hindi na raw siya magiging experiment material gaya ng guinea pig. Maya-maya pa ay natawa si Mr. Lu Chen at sinabing napakaswerte daw ni Zhang Zuan. At tinanong si Zhang Zuan kung taga rito lang daw ba ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na siya ay isang teacher ng Hongchan Academy. Kaya pala, sagot naman ni Mr. Lu Chen, kaya hindi na raw nakakapagtaka na napakalakas ni Zhang Zuan. At marami din daw itong alam tungkol sa painting at calligraphy. At sinabi nito sa dalawa na kailangan daw nilang matuto mula kay Zhang Zuan. Kailangan daw nilang magkaroon ng disiplina at huwag puro laban ang atupagan. At pag naabot daw nila ang requirements niya i-consider niya raw ang mga ito na qualified at ibibigay niya kahit na anong gusto nila. Sumang-ayon naman ang dalawa rito.
Makikita naman ang excited na pagmumukha ni Baizon at napasabi ito sa kanyang isip na ang matuto raw mula sa isang martial arts master ay higit na mas mabuti kaysa sa maghapong umupo at mag-aral ng painting at calligraphy. At besides kumpara daw kay Mr. Luchen mas relaxed daw ang pakiramdam niya kay Zhang Zuan. Sa kabilang banda naman ay makikita ang pagkadismaya ni Wang Yu. Maya-maya pa ay tumayo si Zhang Zuan at humingi ng tawad sa kanyang nagawang abala ngayong araw. At sinabing siya raw ay aalis na at babalik na lang sa susunod. Sinabi naman ni Mr. Luchen na wala raw siyang maraming mga libro para sa cultivation techniques ng mga level 6 na mga martial artist. Kaya sasabihin niya raw kay Shen Zui ang tungkol rito at dadalhin niya raw si Zhang Zuan sa Royal Library. At nagpasalamat naman si Zhang Zuan dito. Sumagot naman si Mr. Luchen ng walang anuman at bumalik lang daw si Zhang Zuan kung kailan ito libre. At umalis na nga si Zhang Zuan sa bahay ni Mr. Luchen. Napasabi ito sa kanyang isip na ang trip daw na yon ay napaka-worth it. Labis daw na tumaas ang kanyang physical strength. At sa estado daw ng cultivation base niya ngayon kaya niya na raw talunin ang mga nasa peak ng acupoint opening stage. Hindi raw siya makapaniwala na tumaas ng husto ang kanyang physical strength at ito ay umabot ng lampas sa 90 cauldrons. At napatanong si Zhang Zuan sa kanyang isip kung magiging mas malakas pa daw ba siya pag nakakita pa siya ng mga mas advanced na mga body refine ng techniques. Ilang sandali pa ay may napansin si Zhang Zuan. Nagsalita ito at sinabing kung sino man daw ang sumusunod sa kanya lumabas na raw ito. At makikita ang galit na si Yang Mo at ang mga kasamahan nito. Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na sinira niya raw ang fortune nila ngayon. At maging ang mga kinita nila ng nagdaang mga araw ay nawala rin daw. At ngayon daw ay magiging patas sila ni Zhang Zuan. Sumigaw si Yang Mo at sinabi kay Zhang Zuan na bayaran daw nito ang mga nawala sa kanila dahil kung hindi hindi raw ito makakaalis. Samantala, nangulangot lang si Zhang Zuan at sinabing ito pala ay si Yang Mo. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na wala daw siyang ibang maibibigay sa kanila kundi kulangot gusto raw ba nila ito. Nagalit naman ng husto si Yang Mo nang marinig ito. At sinabi kay Zhang Zuan na ang lakas daw ng loob nitong sabihin yun. At sinabing fine si Zhang Zuan daw ay magre-reincarnate sa ibang katawan maya-maya. At sana raw makontrol ni Zhang Zuan ang dila niya sa susunod niyang buhay. Sumagot naman si Zhang Zuan ng patawad ngunit kaka-reincarnate niya lang daw at sa pagkakataong ito raw ay hindi siya magtitikom ng bibig. Na siya namang ikinagulat ni Yang Mo. Maya-maya pa ay sinabi ni Yang Mo na fine ngayon daw ay magkakaroon uli ng tsansa na ma-reincarnate si Zhang Zuan at inutusan ang kasama niya na turuan ng leksyon si Zhang Zuan at sumunod naman ito. At makikita nga ang maitim na aura na inilalabas ng kasama ni Yang Mo. Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na mayroon pa daw ba itong gustong sabihin at tinawag si Zhang Zuan na Daredevil. Ngunit hindi umimik si Zhang Zuan. Nagsalita naman ng isang kasama ni Yang Mo at sinabi sa kanya na ang tao raw na ito ay kilala sa kanyang iron palms na kayang bumiyak ng bato. Dinagdag pa nito na kaya raw ng taong ito na bugbugin na husto si Zhang Zuan. Susuko na raw ba silang hinga ng pera si Zhang Zuan? Sumagot naman si Yang Mo na niwala nga rong 200 gold coins si Zhang Zuan. Wala raw silang mapapala sa kanya. Ang gusto niya lang daw mamatay na ito. At sinabi na nga ng bakulaw na ito na wag daw gumalaw si Zhang Zuan, isang atake lang daw ay sapat na. Ngunit pasimple lang nang ngumiti si Zhang Zuan habang paparating ang atake. Maya-maya pa ay sinalo ni Zhang Zuan ang mga kamay nito at pinisil ng mariin ang pulso nito. Napangiwi naman sa sakit ang bakulaw. At hinigpitan pa nga ng husto ni Zhang Zuan ang pagkakahawak niya rito hanggang sa madurog ang mga buto nito at naging dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. At tinwist ni Zhang Zuan ang isang kamay nito at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay perfect timing. Masusubukan niya na raw rito ang lakas niya na halos 100 cauldrons. At ginamitan ito ni Zhang Zuan ng palm attack sa bandang bodega. At ito ay tumilapon pabalik sa mga kasamahan nito. At mapapansin naman ang pagkagulat ng iba lalong-lalo na si Yang Mo.
Napahanga naman si Zhang Zuan sa lakas niya at napasabi sa kanyang isip na napakalakas niya raw. Napasabi naman si Yang Mo na tumilapon daw ba si Zuang at sumagot naman ang isa na mukha raw. Dinagdag pa ni Yang Mo na napakalakas daw ng batang ito. Sumagot naman ang isa na tama raw si Yang Mo. At sinabi naman ni Yang Mo na ano pa raw ba ang hinihintay nito. At sinigawan ito ni Yang Mo at sinabing patayin na raw nito si Zhang Zuan. Gusto raw ba nitong siya pa ang gumawa nun, patayin niya na raw si Zhang Zuan. Sumagot naman ang isa at sinabing nag-uusap pa raw sila. Maya-maya pa ay umupo ito at naglabas ng chi. At sinabi nitong si Zhang Zuan daw ay nasa power strength ng stage pa lang samantalang siya ay nasa acupoint opening stage na. Ito raw ay pag-aaksaya ng talent. Napansin naman ni Zhang Zuan na ito raw ay nasa level 6 acupoint opening stage na. Kaya raw nitong pumantay sa mga elder ng Hongchan Academy. Sinabi naman ni Yang Mo na pagbayarin daw nito si Zhang Zuan sa ginawa niya kay Zuang. Sumagot naman ito ng sige papatayin niya raw si Zhang Zuan. At umatake na nga ito gamit ang Eagle Swoop technique. Sinabi naman ng isa na kahit na sa middle mortal level pa lamang daw yun, pero ang martial art daw nito ay napakalakas. Sumagot naman ng isa na tama raw ito. Ngunit hindi raw ba sobra naman ito para sa batang yun. Sumagot naman si Yang Mo sa kanyang isip na wala daw itong alam. Talagang napakalakas daw ng batang yun dahil kung hindi hindi raw nito matatalo si Zuang ng ganon kadali. Kaya tama lang daw na gumamit itong isa ng Eagle Swoop. Maya-maya pa ay tumalon na nga ang kasama ni Yang Mo at gumamit ito ng Eagle Swings. Samantala makikita naman ang pagkadismaya ni Zhang Zuan. Napamura ito at sinabing excited pa naman daw siyang labanan ng isang martial artist na nasa acupoint opening stage. Ngunit napakadali lang daw maespatan ang mga weakness ng taong ito. Hindi niya nga raw kailangan ang Library of the Heavenly Path upang matukoy ang weakness nito. At aatake na nga ang kasama ni Yang Mo at sinigawan si Zhang Zuan ng go to hell. Maya-maya pa ay mapapansing mayroong basag na itlog. Makikita naman ang pagkagulat ng tatlo. At makikita ngang sinipa pala ito ni Zhang Zuan sa gitna ng kanyang mga hita. At makikita ngang halos mawala na ito ng malay sa sakit. Napasabi naman si Yang Mo na napaka-weird daw ni Zhang Zuan. Kaya lalabanan daw nila ito ng sabay. At sumang-ayon naman dito ang kanyang kasamahan. Sabay na ngang umatake ang dalawa. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabing akala niya raw ba sabay-sabay silang aatake lahat. Bakit daw dalawa lang sila? At lumingon nga ang dalawa at napansin ng mga ito na wala raw ang kanilang boss. Tumakbo na pala ito paalis at sinabing patayin daw nila si Zhang Zuan. Mayroon pa raw siyang gagawin. Aalis daw muna siya. Hindi naman makapaniwala ang tatlo rito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ngayong nandito na raw sila dapat dito lang daw sila. At inatake nito ang dalawa at mabilis lang na nilampasan. At hinabol si Yang Mo. Napasabi naman si Yang Mo sa kanyang isip na isa wrong freak si Zhang Zuan. Kahit pa raw mag-umpisa itong mag-cultivate sa tiyan ng kanyang ina napaka-imposible na maging ganito ito kalakas. At ito nga ay inabutan na ni Zhang Zuan at tinanong si Yang Mo kung bakit daw ba ito nagmamadali. Dapat hinintay raw siya nito. Napabulwak naman si Yang Mo sa gulat at napasabing mayroon daw bang accelerator si Zhang Zuan. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na kahit ano pa man daw ang ipinagmamadalian ni Yang Mo kailangang tumigil daw ito ngayon sabay sipa sa mukha ni Yang Mo. At makikita nga ang pagkakasob-sob ni Yang Mo. Sinabi naman ni Zhang Zuan na dapat naisip na raw ito ni Yang Mo bago pa raw siya pag-isipang patayin ito. Nagmakaawa naman si Yang Mo kay Zhang Zuan at sinabing huwag daw siyang patayin ito. Pag hinayaan daw siya ni Zhang Zuan ibibigay niya raw lahat ng savings niya. Sumagot naman si Zhang Zuan na titingnan niya raw kung sapat ba yun upang mailigtas ang buhay ni Yang Mo. Maya-maya pa ay ibinigay ni Yang Mo kay Zhang Zuan ang isang singsing at sinabing dito raw nakalagay ang pera niya. Na siya namang ipinagtaka ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Yang Mo na tingnan niya raw ito. Maya-maya pa ay napag-alaman ni Zhang Zuan na ito pala ay isang low-level storage ring. At mayroong 3 square meters na space sa loob nito.
At ang weakness daw nito ay ang refine ng technique daw na ginamit dito ay napakahina. At kailangan daw ng dugo upang ma-verify ang identity ng magmamayari nito. At ito nga ay pinatakan ni Zhang Zuan ng kanyang dugo. Ilang sandali pa ay hinigop siya ng singsing. At namangha si Zhang Zuan sa laki ng space at sa dami ng kayamanan dito. Mukhang marami na raw talagang naloko si Yang Mo. At bumalik na nga si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Yang Mo na ibinigay niya na raw ang singsing kay Zhang Zuan, maaari na raw ba siyang paalisin nito? Sumagot naman si Zhang Zuan ng sige. Kung ibibigay niya raw ang bagay na nasa gitna ng kanyang mga binti ay hahayaan na raw ito ni Zhang Zuan. Na siya namang ikinagulat ni Yang Mo. Bakit daw ba interesado si Zhang Zuan sa bagay na yon? Ang bata pa raw nito. Ano raw ba ang gagawin niya? Hindi pa raw siya naka-experience ng ganoon.